Tumatawang tanong naman ng ating bida na bakit siya lalaban, na ikinagulat naman ng Swordmaster. Matapos sabihin ito walang pag-aalinlangang lumipad si Yu Sung sa ere, na inakala naman ng katunggaling papasugod sa kanya. Kaya't tinawag pa niyang mapanlinlang ang ating bida dahil ayon sa kanya, ginamit ni Yu Sung ang kanyang kahinaan psychological upang mawala siya sa focus. Agad siyang naghanda sa inaakala niyang papalapit na atake ni Yu Sung, ngunit gulat na nanlaki ang kanyang mga mata nang saan ibang Derek Sion tumungo ang ating bida taliwas sa kanyang inaasahan. Habang nakaapak pa din sa mga espadang nakalutang nagtataka niyang naitanong kung ano ang ginagawa ng ating bida. Animoy kidlat sa bilis na tumatakbo si Yu Sung patungo sa kinaroroonan ng mga sundalo, saka walang pagsisayang ng oras na iwinasiwas ang kanyang Frost Sword. Naglabasan ang mapakaraming Frost Blade mula dito na direktang tumama at pumatay sa mga nakabaluting sundalo. Nang makita ang mga pangyayari, napagtanto ng Swordmaster na ang dahilan ng pagpapakita ni Yu Sung sa lugar, ay hindi lang upang ma-encourage ang mga defender. Sa kabilang banda malalakas na sigaw naman ang paghingi ng tulong ang ginagawa ng iba pang mga sundalo ng Cavalis Empire, tumatakbo ang mga ito dahil sa takot sa player na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Napamura naman sa isip ang lalaking katunggali nang makita ang mabilis na pagkilos ng Hero King, saka mabilis na tumatakbong layuning pigilan ang ating bida sa ginagawa nitong pag-atake. Animoy walang pakialam namang tuloy lang si Yu Sung sa kanyang ginagawang pagsalakay at pagpatay sa mga madaan ng kawal ng Cavalis Empire. Sa loob ng Army Imperial Commanding Barracks ng mga kalaban ay may mga sundalo na nagsasigawan ng meeting habang kinakabahan dahil sa nangyayari sa labas. Mula sa labas ay naririnig nila ang sigawan ng kanilang mga sundalo na nag-aalala kung paano nila pipigilan ang dambuhalang halimaw na umaatake sa kanila. Inutos pa ng mga kawal sa labas na tumakbo na ang lahat. Hinampas ng Duke Barmet ang lamesa habang nagtatanong sa mga kasama na kung ano ang ginagawa ng bisita nilang player. Pinakalama naman siya ng kanyang mga tauhan. Ilang sandali lang ay nagliwanag ang silid dahil may nagbukas ng pintuan. Bumungad ang ating bida na seryosong sinasabi sa mga sundalo sa loob na sa wakas nakita niya ang mga ito. Mungkahi ng ating bida sa mga sundalo na wala na ang mga itong tatakbuhan pa, habang hawak ang kanyang espada na ipangpapatay sa mga kalaban. Iwinasiwas ni Yu Sung ang kanyang espada sabay sumugod ng napakabilis sa Duke Barmet at sa mga tauhan nito. Nakilala ng kawal na isang player ang ating bida pero wala na silang magagawa kundi antayin ang kamatayan. Napasabi na lang sila na mukhang pinabayaan sila ng kanilang God of Truth. Dahil sa napakabilis na pagkilos ni Yu Sung ay hindi na nakareact pa ang mga kalaban at tuluyang nahati ang mga katawan. Humiwalay ang kanilang mga kalahating katawan kasabay ng pagpulanzat ng dugo. Matapos nun ay dumating ang Sword Lord na humahanggos habang pinagmumura ang ating bida. Inis na inis siya kay Yu Sung dahil pinatay nito ang Duke Barmet na pinuprotektahan niya. Pang-osar ng ating bida sa Sword Lord na alisin na nito ang kasuotan nitong pang-officer at magtago na ulit sa likod ng mga sundalo. Galit na galit ang Sword Lord Ray Chang sa ating bida kaya sinugod na nito si Yu Sung para paslangin. Nang akmang tatamaan na si Yu Sung ay nakangiti lamang siya kasabay ng paglabas ng notification na natapos na niya ang palace battle. Ayon sa notification window, Continental Power. Habang may labanan sa paligid ng Palace Fortress, ang Duke Barmet at ang buong commanding barracks ng Cavalis Empire ay nilipon ng hindi nakikilalang assassin. Kaya ang Empire Army na nanawala ng pinuno at nagpas siyang itigil ang plano at nagsimulang umatras. Hindi na tinamaan ng espada ni Ray Chang ang ating bida dahil tinawag na ito ng system pabalik. Kasunod nun ay tinawag na din ng system si Ray Chang palabas ng mundong iyon. Sa harapan ng dalawa ay may lumabas na notification na sinasabing nagtagumpay ang ating bida, samantalang sa harap ni Ray Chang ay sinabi na nabigo ito. Bilang ganting pala, ay maaaring kumuha ng isang skill card sa natalong kalaban. Lumitaw sa harapan ni Yu Sung ang mga skill si Ray Chang na Ultimate Sword Essence, may rank na Rare. Martial Arts of Steel, may rank na Rare. Panghuli ay ang Sword Manipulation may rank na Heroic. Inasar ni Yu Sung si Ray Chang na may pagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng ganung skill. Sa kabilang ganda ay hindi makapagtimpi sa galit si Ray Chang dahil natalo siya ng ating bida, kaya gusto niyang bigwasan si Yu Sung pero hindi niya magawa dahil may pumipigil sa kanyang barrier.
Pagbabanta ni Ray Chang sa ating bida na papatayin niya ito, ipinapangako niya iyon. Bilang pang-osar ay pinili ni Yusang ang heroic rank na skill ni Ray Chang na sword manipulation. Matagumpay niyang nakuha ang skill na sword manipulation, may rank na heroic at may property na metal. Ang abilidad nito ay maaari niyang kontrolin at manipulahin ang mga espada. Nakakuha din siya ng mga iron synergy. Ang epekto ng metal attribute skill card ay ang mga kasanayan na niya ay mas maaari pang palakasin gamit ang synergy ng metal. Sa kabilang barrier ay galit na galit parent si Ray Chang sa ating bida habang sinasabi na kung sa tingin ni Yusang ay tapos na ang lahat ay nagkakamali ito dahil gagantihan niya si Yusang balang araw. Ngumiti lang si Yusang habang may pang-osar na pinakita kay Ray Chang ang skill card na nakuha niya na sword manipulation. Sa nakaraan ay napunta si Yusang sa isang silid na puno ng salamin at sa kanyang paahan ay may maskara ng clone. Habang siya ay tahimik lang na nakatayo ay may lumabas na notification sa kanyang harapan na sinasabi na siya ang anak ng libo-libong mukha at libo-libong skills. Tanong sa kanya ng system na kung gusto ba ni Yusang maging hero. Pinulot ni Yusang ang maskara na nasa sahig at nang mahawakan niya ang maskara ay bumungad sa kanyang harapan ang Clone Monarch. Sa paligid ng Clone Monarch ay may mga maskara na iba-iba ang emosyon na ipinapakita. Mungkahi ng Clone Monarch na si Yusang ay magiging bayani ng lahat ng mga bayani. Pero hindi siya mauunawaan ng iba. Dagdag pa ng Clone Monarch na maaari ni Yusang kutsain at tawanan ang mga tao. Ngumiti ang Clone Monarch sa ating bida habang sinasabi na gumawa ng mga nakakatawang joke. Hindi na nagsalita pa si Yusang at isinuot bigla ang maskara. Matapos noon ay may lumabas na notification na ang Clone Monarch at si Kang Yusang ay nakagawa ng player contract. Maya-maya ay bigla siyang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Di niya namalayan na may tumatawag pala sa kanya at naka-4 na missed calls na ito. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Yusang ng napakalakas. Sinabi ng tao sa labas na alam niya na nasa loob ang ating bida kaya buksan na nito ang pinto. Sa pagkakahilate sa kanyang higaan ay nasabi na lang niya na nagtataka siya kung bakit nanaginip siya ng nakakaabala. Nasabi pa niya na sino naman kaya ang taong nasa labas at bakit ganito ang asta nito magang-maga. Pagbukas niya ng pinto ay sinabi niya sa tao na bakit ang isang mabait na tao ay pupunta sa ganong kamahal na lugar. Sagot ng lalaki na umaasta si Yusang na parang napaka-importante nito. Ang lalaking dumating ay si Park Tae-shak, kilala bilang sa Master Park. Matapos nitong magkaroon ng kontrata sa Assassin Monarch ay naging kilala na ito bilang ang Killing Sword. At ito ang player na nakamit ang ika-rank 30. Maliban doon ay ito din ang head ng Blue House National Intelligence Department. Pang-osar ni Yusang kay Park na mukha itong pagod na pagod at kung masyado itong nagmadali sa unang araw ng pag-raid nito. Sagot ni Master Park na kung sa tingin ba ni Yusang ay may oras siya sa bagay na iyon. Dahil nang magsimula ang season ay nagkaroon na din ng digmaan sa buong mundo. At naiinis siya dahil doon. Sarkastikong tugon ni Yusang na masyadong nagtrabaho ng mahirap si Master Park para sa katahimikan sa araw na ito. Tanong ni Master Park na bakit hindi sinasagot ni Yusang ang tawag niya. Sagot lang ng ating bida na natutulog siya. Ribat ni Park na pero mataas na ang sinag ng araw. Dahil lumalakad si Master Park nang hindi nakatingin ay natapilok siya sa kalat na pinagkainan ng ating bida. Pinagalitan ni Master Park si Yusang dahil napakakalat ng pamamahay nito at di man lang nito magagawang maglinis. Pang-osar pa nito na matapos mabinta ang mga t-shirt nitong may tatak na Hero King ay ganitong pamumuhay ang ginagawa nito. Sinabi ni Yusang habang pinupulot ang mga kalat na huwag siyang tatawagan ng Hero King dahil nakakahiya iyon para sa kanya. Pang-osar pa ni Master Park na kapag huhusgahan si Yusang ay para itong bata sa kadiliman. Ayon pa kay Master Park na matapos magtrabaho ni Yusang na parang aso para kumita ng pera ay bakit ito kumakain sa katabing Chinese food bilang pagkain nito. Sagot naman ng ating bida habang naglilinis ng pinagkainan na ano namang masama sa kapitbahay niyang Chinese restaurant. Ang beef brisket jampong ng mga ito ay napakasarap. Sagot ni Master Park na kung ganun ay susubukan niyang kumain beef brisket jampong na nananampal sa sarap. Nahiga ito sabay utos sa ating bida na mag-order ito ng 2 bowl ng large jampong na may kaulyang liquor. Ang ugnayan ni Yusang sa matandang si Master Park ay noong ang mundo ay hindi pa nagiging isang laro.
Naglalaro siya sa isang computer shop ng isang sikat na laro. Noong 15 taon pa lamang si Yusang ay batak na siya sa paglalaro ng computer games. Manghang-mangha ang lahat dahil ang nanalo sa isang sikat na laro ay isa lamang high school student na si Yusang. Napapatanong na lang sila na kung anong laro ang hindi kayang laruin ni Yusang. Napansin ni Park Tae-shak na dating gaming cafe owner na si Yusang ay may talento. Naisip niya na si Yusang ay isang gaming genius. Kaya nilapitan ni Park Tae-shak si Yusang sabay inalok ito na maging pro player. Pero ang ating bida ay naglalaro lamang ng computer games para maglibang. Pero ang matandang si Park Tae-shak ay kinumbinsi ang kanyang mga magulang na maging pro player siya. Hinasa ni Park ang skill ni Yusang sa paglalaro ng online game sa pamamagitan ng magtutok at paggabay sa kanya. Isang araw na naging 18 taong gulang na siya at nakamit ang pro debut sa tulong ng matandang si Master Park. At iyon na nga isang trahedya ang dumating at nagsimula na ang Season 1 na magwawasak sa mundo. Pinangalanan nitong ang katapusan ng kapayapaan. Maraming mga halimaw ang naglabasan kung saan sa ang dako ng mundo. Winuwasak ng mga ito ang mga lugar at pinapatay ang mga tao. Ang ating bida na si Yusang ay wala pang kakayahan kundi mapaupo lang sa takot, habang pulos-galos at sugat ang katawan. Bakas sa kanyang mga mata ang pighati na nararamdaman dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Biglang may sumugod sa kanya na isang maitim na halimaw na balak siyang patayin. Hindi makakilos si Yusang dahil sa takot na nararamdaman wala nang nagawa kundi antayin ang kamatayan. Maya-maya ay may dumating para siya ay iligtas. Iyon ay si Master Park na walang takot na inatake ang maitim na halimaw at tuluyang pinatay. Bakas sa mukha ni Master Park ang walang balak na buhayin ang halimaw. Tumakbo si Yusang palayo habang umiiyak para tingnan ang kanyang mga magulang. Nang lapitan niya ito ay wala ng buhay ang kanyang mga magulang dahil sa pagpalang ng itim na halimaw sa mga ito. Walang tigil na pag-iyak at pagdadalamati ang naramdaman ni Yusang dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang araw na iyon ay nakita niya ang kaysa isang bayani na nagligtas sa buhay niya at iyon ay si Master Park. Kung wala ito ay malamang patay na siya. Balik sa kasalukuyan at nakapag-order na nga sila ng 2 bowl ng beef brisket jampong at kumakain ng magkasabay. Nagtanong ang bida kay Master Park na kung bakit ito nagpunta sa kanya ngayon. Laking gulat ni Yusang matapos sabihin ni Master Park na kaya ito nagpunta ngayon ay dahil sa asosasyon. Nang marinig ito na itanong ni Yusang kung ano ang tinutukoy nitong association at kung may kailangan ba sa kanya ang kanyang uncle. Kilala sa buong Korea ang General KPA o Korean Player Association bilang ang only guild of the country, isa itong natatanging organisasyon na gumagabay at nagpuprotekta sa mga players. Tanong ni Master Park kung natatandaan ba ni Yusang ang association na tinatawag na Player Academy na naitayo nung unang season. Naitanong naman ni Yusang kung ang tinutukoy ba ng kanyang uncle ay ang Mapang Aliping Training Center. Agad namang tumungon si Master Park at sinabi yun nga ang kanyang tinutukoy. Ayon pa sa kanya gaganapin ang mga ito ng pinakaunang flag bearer graduation exam, at hinihiling nilang dumalo ang ating bida upang bigyang liwanag ang lugar. Hawak ni Master Park ang cellphone habang min-iMessage ang nag-imbinte kay Yusang upang ipaalam na hindi makakarating. Walang plano si Master Park na pilitin ang ating bida kundi nasabi lamang niya ito upang ipaalam kay Yusang dahil sa trabaho. Nasabi pa niya na hindi kailangan ni Yusang na pansinin ang ganoong mga event. Hindi naman niya inaasahan nang sabihin ng ating bida na dadalo siya sa gaganaping graduation exam, kaya't nakangiting agad na nireplyan ang kausap sa cellphone na dadalo sa event ang ating bida. Paliwanag ni Yusang na mahalagang masuri ng mga bagong player na siyang magiging bagong kinabukasan ng kanilang bansa. Naitanong naman ng kanyang uncle kung ano ang dapat niyang gawin. Marahang utos naman ni Yusang sa kanyang uncle na sabihin sa kausap na gawing 5 ng umaga ang simula ng event bukas, na agara namang sinunod ni Master Park. Alas 4:55 ng umaga bago ang graduation exam makikitang nagsasanay ang mga player bilang paghahanda sa pinakaaantay nilang graduation exam. Habang nag-aensayo ang atensyon ng mga ito ay nakay Yusang na walang emosyong nanunood habang magkakrus ang mga kamay at nakasandal ang balikat sa pader. Usapan naman ng mga player na dahil ang hero ang mag-i-evaluate sa kanila baka mahirapan silang makapasa, sagot naman ng isang lalaki na siguradong makakapasa silang lahat.
Naitanong pa ng lalaki kung bakit ganoon kaga ang oras ng simula, gayong ang pagiging Hero King ay hindi iba sa pagiging player. Sa kailang banda masuring pinapanood ni Yusang ang mga nasasanay na player, at mula naman sa gilid nagsalita ang isang lalaki kung anong palagay ni Yusang sa nakikita. May pagmamalaki pa nitong pahayag na hindi isang traditional na pag-aensayo ang pinapairal sa kanilang academy, kundi isang sistematikong curriculum. Hindi pa natatapos ang lalaki sa pagsasalita ng itanong ng ating bida kung ang mga player ba na nasa harap, ay ginagabayan na nito mula pa nung unang araw na maging player. Ang nakangiting lalaki ay ang KPA President na si Lee Sang-ho, hiling nito sa ating bida na isa-isahing suriin ang pinagmamalaki nilang flag bearer. Matapos ito unti-unting i-activate ni Yusang ang kanyang quote habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng mga player. Tanong niya kay Sang-ho kung parehong kasunduan pa rin ba ang kanilang papairalin. Ayon kay Yusang dahil kailangan niyang subukan ang abilidad ng mga player, ang otoridad na graduate ang mga ito o hindi ay nasa kanya ring mga kamay, na sinang-ayunan naman ng KPA President. Habang naglalakad si Yusang nakangising nakatingin sa kanya si President Sang-ho, habang nasa isip nitong ginagawa ni Yusang ang anumang naisin niya. Animoy isang traidor siyang ngumiti sa kanasabing sa kabila ng lahat ay perpekto ang kanyang plano, dahil kakasimula pa lang ng season at malaki ang ginawang paghahanda, ang mga player para sa kanyang ay handang-handa ng graduate. Saad pa niya na kahit si Yusang ang Hero King, hindi nito maaaring basta gawin ang mga nanaisin. Ngunit nang mapalingon siya nanlamig ang kanyang katawan nang makita ang di inaasahang ginagawa ng ating bida. Isa-isang pinalabas ni Yusang ang mga player na ayon sa kanya ay hindi nagawang makapasa sa exam. Nagsisigawan at tarantang napatakbo naman ang mga ito matapos polanan ni Yusang ng mga frost blade. Nang isang babae na lang ang matira habang nakasalampak sa sahig, sinabi ng ating samang iyak-iyak na babae na siya lang ang nag-iisang nakapasa. Inalis ni ng ating bida ang mga nakatutok na frost blade dito, kaya't naitanong ng babae kung paano siya nakapasa. Sagot naman ng Hero King na ito ay dahil maswerte ang babae. Saad pa ni Yusang na sa 12 mga player hanggang sa huli ay siya lang ang nag-iisang hindi pinansin, ibig sabihin nito siya ang nag-iisang maswerte. Paalala pa niya sa babae na ang pagiging player ay nasusukat sa swerte. Matapos ito malakas niyang sinabi na tapos na ang exam kaya't maaari nang patayin ang camera. Taka at nang hihinang napayuko na lang ang babae matapos siyang batiin ng ating bida bilang unang flag bearer ng Player Academy. Naibagsak ni Presiding Sang-ho ang kamay sa pader dahil sa sobrang galit, sa kaasak na itinanong sa ating bida kung ano ang ginagawa nito. Galit pa niyang saad na ang hinihiling ay ang maging judge ng event, at hindi na naituloy pa ang sinasabi ng seryusong sabihin ni Yusang na alam niya ang lihim na motibo ni Sang-ho. Gulat namang napatanong ang president dahil sa narinig at lalong napaatras ang lahat kabilang siya, nang umpisahang sabihin ni Yusang ang kanyang mga nalalaman. Ayon kay Yusang ang lahat ng player na naroon ay anak ng mga kilalang opisyal o mga taong may malakas na koneksyon, osak pa niyang sabi na upang kumolekta ng mga dates at resulta inimbita nila siya upang maging uto-uto. Pagpatuloy pa ng ating bida na kumuha pa si Sang-ho ng mga walang kwentang rankers, samahan na wala namang alam sabihin kung wala ang kanilang presidente. Nakaturo pa ang daliri niya sa lalaking kausap na sinabing hinayaan nitong madala ang kanyang mga kasamahan, at inaasahan nitong papalakihin ang ating bida na parang mga asong panghanteng ang mga ito, na magbibinipisyo sa president. Nakapamaywang pang sinabi ni Yusang na mula sa simula ay ito na ang layunin ng event, saka sinabing bistado na ang lahat ng plano ng mga ito. Nakatulala naman ang babaeng nakasalampak habang nagtatanong ang mga matang nakatingin kay President Sang-ho. Naikuyong naman ni President Sang-ho ang kamao at inis na tinawag na pasaway ang ating bida, sa kapasiga na itinanong kung bakit umaasta itong mapagmalaking bastardo si Yusang, gayong wala namang nalalaman tungkol sa kanilang organisasyon sa katinawag pang bastos na asshole ang ating bida. Galit na tanong pa ni President Sang-ho kung sa tingin ba ni Yusang ay isa talaga siyang hero dahil lang sa tinawag siyang Hero King. Pagbibigay pa niya ng paalala na ang mga player ay isa lamang weapon, na nakadiretang nakaakibat sa military power ng bansa. Dagdag pa niyang osak na ganoon din ang mga pinapatupad sa iba pang bansa, kaya't walang anumang pagkakaiba kung gagawin din nila ito, upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang bansa. Animoy nang hihikayat pa niyang saad na ang kailangan ng mundo ay mga war hero.
Pagpapatuloy pa niya na dapat monwon ng Hero King ang sitwasyon ng kanilang inang bayan, kaya't buong sensiridad na hiling na makipag-isa sa kanila si Yu Sung. Sa kabila yun batid ng ating bida na ang tanging nais lang ni Song Hu ay ang laban sa gera ang mga player, kaya't napangisi dahil nasa isip kung gaano kamekasarili ang lalaking kaharap. Natigil naman ang pangungumbinsi ni Song Hu nang mapalingon sa likod dahil sa itinuro ng gulat niyang tauhan dahil sa malaking problema na nasa unahan. Nanlaki naman ang mga mata ni President Song Hu nang makita ang balita sa kanyang hawak na monopod, habang ang ating bida ay malawak na nakangiti sa nag-aalalang mga nasa harap. Pang-osar pa ni Yu Sung na mukhang agarang magsasara ang isang academy na kakabukas pa lamang. Nanindig ang balahibo ni Song Hu nang mabasa ang nakasulat sa headline ng balita, sa katakang na itanong kung paano nalaman ng mga ito ang ganoong impormasyon. Gayunpaman, mapagmalaki pa niyang pahayag na mukhang nakakalimutan ng mga nagsulat ng balita, na ang Vice President ng National Service ay nakasuporta sa likod niya. Malinaw na nakasulat ang lahat ng ipinahayag ni Song Hu tungkol sa pagiging weapon ng mga player, at naka-attach pa dito ang isang video ng usapan na agarang kumalat online. Nang inag sa galit si Song Hu sa ating bida na patuloy naman ang ginagawang pang-osar, saka itinanong kung narinig na ba ng President ang tungkol sa Dark Knight. Kasabay ng tagumpay ni Yu Sung malugod na nagbigay ng gift box ang Elder of Jesters, kasabay ang pagtaas ng kanyang provocation level. Matapos ang tagumpay taas noong naglakad papalabas si Yu Sung, at nakangiting nagpasalamat sa kanyang uncle dahil tulong nitong i-leak ang video information. Ngunit agad ding naitanong kung ayos lang bang atakihin ng Information Service ang association. Sagot naman ni Master Park na ayos lang ito, dahil hindi rin payag ang government sa ganoong samahan, matapos ang di mabilang problema sa pagitan ng dalawang panig. Dahil naroon na rin sa lugar ang kanyang uncle hiniling ni Yu Sung na ihatid siya sa Tier 5 tour. Ang tour na ito ay tinatawag na Pale Desert Tour, dahil taglay ang pinagsamang lamig at init ng lugar, at ang bilang ng player na pinapayagang pumasok ay 1 hanggang 4, na may layuning ligtas na may transport ang mga goods. Pagdating sa kampo ng Desert Oasis Caravan, makikita ang ilang mga taong sinusubukang kalabanan ang mga halimaw upang maprotektan ang kanilang dalang goods. Sa mundo ng mga tour inaasahan ng dadating ang player sa pinakadelikadong sitwasyon upang magligtas, kaya't lumalabas silang mga sugo sa di inaasahang oras. Isa-isang pinagpapatay ni Yu Sung ang mga halimaw na wala namang naging laban sa kanyang kapangyarihan. Matapos gamitin ang kanyang sword manipulation, tumusok ang lahat ng frost blade sa mga halimaw na isa-isang namatay. Bumagsak na animoy pinakamakapangyarihang nilalang si Yu Sung matapos talunin ang lahat ng mga halimaw, na halatang ikinagulat ngunit ikinatuwa naman ng mga iniligtas niyang mga tao. Mayabang pang pahayag ni Yu Sung na maaari siyang tawagin ng mga ito na intruder, apostol, o kahit anong gusto nilang itawag sa kanya. Naghihiyawan namang masayang sinabi ng mga lalaki na ginantimpalaan sila ng God of Light, dahil ipinadala sa kanila ang Apostle of Light. Takang naitanong naman ni Yu Sung kung may iba pa bang panganib sa lugar, bukod sa mga nagkalat na mga halimaw. Nakangiting saad naman ng isang lalaki na ang lugar na kinatatayuan ay sakop ng Divine Kingdom, at ngayon ay di na nila kailangan pang mag-alala na atakihin pa ng mga pagano. Kwento pa ng lalaki na malayo ang kanilang destinasyon hanggang 4 na araw silang maglalakad, ngunit sapat ang dala nilang tubig at pagkain. Nang marinig ito may pagsisihing na sabi ni Yu Sung na sana ay nagpahinga muna siya bago pumunta doon sa kanas apo ang noo. Nag-aalala naman na itanong ng lalaki kung ayos lang ba ang Apostle of Light, na tumutukoy kay Yu Sung. Nakangising saad naman ng ating bida na hindi nito kailangang mag-alala at ipagpatuloy.